Pero dito sa PDP, binanggit niya meron kayong policy differences no, when it came to China. Does it also mean na maraming pro-China candidates na nandiyan sa PDP ngayon? Bilang naging kaalyado rin ng dating administrasyon no, ni Rodrigo Duterte, hindi ba sa prangkang usapan, lumaganap itong Chinese influence operations o na-embolden sila dahil na rin doon sa dating administrasyon, sa dating Pangulo? What do you think? Gano'n na nga po, medyo maluwag noon. Medyo... Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tolentino tuluyan ang nilaglag ang PDP laban at ang mga Duterte. Dahil po mga kabunyog sa kanyang interview, sinabi po niya ang dahilan kung bakit siya umalis sa grupo ni Digong Duterte. At ang dahilan raw po ay itong sina Digong ay suportado ang China. Well, hindi naman po iyon nakapagtataka. Ano naman ang bago roon mga kabunyog? Kasi po mga kabunyog, itong mga Duterte, lalo na itong si Bato, kung matatandaan po natin todo, di na sila nakakampi nila ang China, at ngayon itong dati nilang kasama sa partido ay nilaglag sila. Siguro naman hindi na makapagdina itong sina Bato at Digong, na maka-China talaga sila, dahil mismong yung dati nilang kasama, sa PDP ay nilaglag na sila. Pakinggan po natin itong salaysay ni Tolentino. Okay. Ano po Senator yung tugon nyo rito sa ganitong observation o paratang na ginagawa nyo itong ganitong advokasya laban sa Chinese influence operations simply because you want to save your candidacy for the Senate? Pakiulit po? Ano pong sagot nyo ron sa observation o paratang na ginagawa nyo itong advocacy na ito laban sa Chinese influence operations dahil you want to save your own candidacy? May ebidensya po ako. May ebidensya ako. One, pinakita ko ebidensya kahapon. Two, ako po yung author ng Philippine Maritime Zones Law. Three, kaya po ako umalis sa PDP laban dahil nga po sa issue tungkol sa West Philippine Sea. Ang bahagi po ng liham po noon ay dahil hindi po China lang dapat nakausap. Ang sinasabi ko lagi noon ay dapat po kausap din po ang iba't ibang bansa. Dapat po ay kausap din po ang Japan, ang Korea, ang lahat po na pumirma sa International Law of the Sea. So hindi naman po bilateral agreement po 'yon, isang international multilateral treaty po 'yon. So my position is based on policy differences. My position is based on my pro-Filipino stand, and that was made years ago. Pero there was also an impression, especially when you were still... Opo. Pero there were also impressions, especially when you were still part of PDP and during the previous administration, na kayo rin daw mismo ay pro-China. Ano pong tugon niyo doon? Wala po, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Kaya nga po ako umalis dahil doon sa nalaman ko na malapit sila ang PDP sa China. That's correct. That's part of the disinformation campaign. That's part of the disinformation campaign they are peddling. When you say they, who are you referring to? Ito po mga trolls. Itong Chinese Embassy operation. Okay. So umalis kayo sa PDP dahil meron disagreement dito sa... Kung makikita nyo po, ganito po, siguro po, kung makikita nyo po, kahit magtanong kayo sa Sandatahan Lakas, ako po yung tumulong magtayo ng napakaraming base militar para sa Philippine Navy. Okay. Pero dito sa PDP, binanggit niya meron kayong policy differences no, when it came to China. Does it also mean na maraming pro-China candidates na nandiyan sa PDP ngayon? Hindi ko narinig masyado. Does it mean na marami rin, meron po ba kayong nakikita mga pro-China candidates galing dyan sa PDP? Pero nakikita, meron po, siguro, ang magandang tanongin dyan yung National Security Council. Alam naman natin, siguro alam nyo rin yun kung sino. Okay. Ito pala, no, Senator, bilang naging kaalyado rin ng dating administrasyon no, ni Rodrigo Duterte, hindi ba sa prangkang usapan,
lumaganap itong Chinese influence operations o na-embolden sila dahil na rin doon sa dating administrasyon, sa dating Pangulo. What do you think? Gano'n na nga po, medyo maluwag noon. Medyo nag-pivot nga noon yung ginagamit na independent foreign policy papunta sa China. Gano'n na nga po siguro ang nangyari at lumago yung influensya ng China, pati ng Pogo. Do you regret supporting that administration, knowing what you know now? Hindi ko pa naputol po kayo. Opo. Do you regret supporting Duterte because of what he did? Hindi naman po. No regrets tayo doon. Yung trabaho naman po niya ay para sa bansa rin. Pero yung sinasabi ko ngayon, yung maliwanag ngayon ay dapat po maka-Pilipino tayo at hindi maapektuhan ang ating soberanya. Sa record ko naman po, makikita nyo, maging doon sa batas na inaalaw noon yung Pogo, ay hindi po ako puperma doon. Hindi po ba kayo nanghihinayang? Opo. Hindi po ba kayo nanghihinayang na sana nung panahon ni Duterte, mas nakapagsalita kayo ng madalas at ng mas maigting laban dito sa mga pinagagawa ng China? May mandato po siya eh. Opo, kahit media po nun, di rin nagsasalita eh. Kahit kayo po nun, di rin nagsasalita. At alam natin, nagsasalita po ako nun. Po siya nung panahon. Okay. Sige sir, may susunod na hearing pa po ba kayo patungkol dito? O ito na yung huli? Hindi ko pa masabi. Evolving lahat ito. Napuputol. Okay. Evolving po lahat ito. Depende po ito sa sagot ng Ministry of Foreign Affairs ng China. Pero naniniwala pa rin ako, kagaya ng sinasabi ko kanina, na tayo ay naninindigan po dito para sa ating bansa. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.